Liwanag lang ang ilaw mula sa computer. Sa mesa ni Mia, isang accountant, makalat ang mga papel at laptop. Bawat numero may kwento. Pero minsan, hindi nagtutugma ang mga kwento sa katotohanan. Ipinakita sa screen ang project, kita ang mga binagong figures at account transfers. Ilang sandali makalipas, bumukas ang pinto. Pumasok si Ginang de la Cruz. Maayos ang suot, hawak ang mga baso ng alak. Mia, gabi na. Dapat umuwi ka na. May nakita pa akong mali sa report. Hindi tugma ang nasa bank statement at ledger. Ayos lang yan. Sa negosyo, minsan kailangan lang natin ayusin ang numero para gumanda ang ating kwento. Inilapag niya ang isang sobre sa mesa ni Mia. Bonus mo yan, para hindi ka na ma-stress sa mga detalye. Mauna na ako, Mia. Titig si Mia sa sobre, kita ang kaba sa kanyang mga mata. Hawak ni Mia ang sobre, nanginginig, binuksan niya ito, makapal na salapi sa loob. Tumingin siya sa salamin, parang tinanong ang sarili. Nagtatahimik ako, ligtas ako. Pero kung magsasalita ako, baka mawala lang lahat. Binuksan niya ang computer, pumasok sa website ng Anti-Fraud Bureau, kursor sa Submit Anonymous Report. Ilang araw makalipas, dinakip si Ginang de la Cruz sa kanyang opisina. Ikaw ba si Ginang de la Cruz? Opo. Ito ang warrant sa'yo. Inaayos na ka sa kasong pandarambong at falsification of records. Huwag ka nang pumanag. Dinaanan niya si Mia, saglit silang nagtama ng tingin. Ikaw to, hindi ba? Isang araw, ginanap ang interview investigation tungkol sa financial crime sa ABC Corporation. Araw, Miss Mia. Magandang araw rin sa'yo. Pwede mo bang ikwento kung paano mo ginagawa yung mga ginagawa mo ngayon? Kasi mali eh. Araw-araw kong nakikita yung mga numero ni Lolo ko para lang kumita ang ilan. Alam kong kung tatahimik ako, pati na rin ako ng kasalanan. Hindi ka ba natakot? Takot ako sobra. Pero mas nakakatakot yung mabuhay na alam mong may mali kang pinapayagan. Ano ang pinakamahirap sa lahat ng party? Noong gabi bago ko isend yung report, umiiyak ako. Pero pagising ko, parang ang gaan. Alam kong tama yung ginagawa ko. Ano ang pinakamahirap sa party ng lahat ng ito? Yung pagkawala ng tiwala. May mga kaibigan akong lumayo. Pero natutunan kong hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat ang kabutihan ng ginawa mo. Sa dulo, alam ng Diyos kung totoo ka. Kung may mensahe ka sa mga taong kagaya ng sitwasyon mo, ano ang iyong mensahe? Huwag mong ibenta ang konsensya mo. Kahit gaano kalaki ang halaga, walang mas mahalaga sa katotohanan. Minsan, mawawalan ka pero pag totoo ka, makakahanap ka ulit ng panibagong simula. Magandang araw, Miss. Magandang araw. Pakipakilala mo na ang iyong sarili para sa records. Ako po si Carla Ramos, isa din po akong accounting staff sa ABC Corporation. Kailan niyo napansin na may kakaiba sa kumpanya? Anong report niyo? Mga 2 buwan na po bago mangyari yung raid. Napansin po namin ni Mia na parang may mga duplicate entry sa system. Pero tinakpan lang po ng management. Sabi nila, huwag nang makialam, confidential yan. Si Mia, ano naman ang kanyang reaction? Tahimik lang po siya nung una. Pero napapansin ko po na gabi-gabi po siyang nag-overtime na para po may hinahanap po siya. May nakita ba kayong kakaibang kilos kay Ginang de la Cruz? Opo, laging may dumarating na confidential envelope. Minsan po, pinapatawag si Mia sa opisina niya ng late na. Sabi ni Mia may mga papeles po silang pinapapirmahan sa kanya na hindi niya maintindihan. Noong araw ng pag-aristo, nasaan kayo? Nandun po ako. Bigla na lang dumating ang mga pulis. Tahimik lang si Mia, pero nakita kong nanginginig siya. Hindi siya nagsalita. Pero alam ko siya yung nag-report. Ninyo nasabing siya ang nag-report. Kilala ko siya, ma'am.
Hindi niya kayang tiisin ng mali. Sabi pa nga niya minsan, mas mabuting mawala ng trabaho kaysa mawala ng konsensya. Salamat, Miss Ramos. Malaking tulong ito sa kaso. Naaresto si Inang de la Cruz, dating CEO ng ABC Corporation, sa kasong embezzlement. Ayon sa mga investigador, isang anonymous tip ang nagbunyag sa kanya. Minsan, may presyo ang katotohanan, pero sa dulo, ito rin ang tunay na dahilan.